Good morning mga kaibigan. Live tayo ngayon dito sa Muslim area, JB Miguel Street, Barangay Bangbang, kung saan dumating si Mayor Vico Sotto dito at Vice Mayor Dodot Jaworski. Ganon din ang City Councilor Paulta de los Santos, kasama na rin ang Barangay Captain ng Barangay Bangbang. So ngayon makita natin yung pakikipagkamustahan ni Mayor Vico Sotto sa mga taga rito at inaalam nga yung mga problema ng mga tao. Ayan, sunod tayo kay Mayor Vico Sotto kung saan nga pupunta, no, para makita natin ang mga dapat ayusin dito sa lugar ng JB Miguel Street, Barangay Bangbang. Magandang umaga. Ayan, magkausap ngayon si Mayor Vico Sotto at si City Councilor Paulta de los Santos kaugnay nga sa mga dapat ayusin dito. Ayun, kausap ngayon ni Mayor Vico Sotto ang presidente ng Homeowners Association ng Muslim area dito sa JB Miguel Street, Barangay Bangbang. Okay lang naman. Oo. Ano ba naging usapan nyo nila? Dati kasi sabi sa akin, bumuha ka ng motor at mayari na ito pa. Hindi ma-approve sa location plan ito na as is. May mga tatapyasin ka talaga dito. Ngayon, nakuha na lang. Pabili na ng mga tao. Pero kailangan ma-maintain yung mga roadblocks natin. Dari yan. Makaubarahan. Ligat. Ilalaisin pa rin yung item doon sa loob. Ikaw na yun, di ba? May yung titulo, may mga nalipat na sa mga tao, hindi ba? Ako, meron ng puya. Nag-subdivide na. Itatawag ko na sa US kasi sa Subdivide pa lang, pero hindi pa na subdivide. Sige, alam mo ka. Hindi subdivide. Sa tapunan. Ayan, sunod lang tayo kay Mayor Vico Sotto. At pinasok na nga itong eskinita ng Muslim area dito sa Barangay Bangbang. Kumakain lang din sa amin dito. Kaya tilapiyat na ni Pres. Sabi na niya. Balik ko ng pinapin ko ng gusto namin. So, nadaanan na rin natin dito ang painting section ng engineering department na pinipinturahan nga yung mga pader dito. Morning po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Morning. Okay naman. Hi, picture. Hello po kami. Salamat po. Kanina nga, pumasok sa loob ng damit ni Vice. Salamat po. Magandang umaga. Sunod lang tayo kay Mayor Vico Sotto kung saan pa pupunta, no, sa yung mga ilan sa mga nadadaanan nga dito ay nagpapapicture na sa kanya. Yun. Dito kayo. Okay po. Sige po. Wait lang po. Di ba, chika ko sa Malalaking tao nyo kasi. Unay mo si... Unay mo si...
Sige ko po. Ito po si kapatid. Ako, magandang umaga. Ayun, kay Ma'am Tessie Suarez Espiriton, good morning sa'yo. Ayan, shout out. Ay, gano'n din kay Melinda. Melinda, good morning sa inyo. Dito tayo ngayon sa Barangay Bambang. At pinasok na natin yung mga eskinita dito kung saan nandito si Mayor Vico Sotto, napakasikip. Ayan. Tungo na lang. Happy peace. Magandang umaga. Good morning sa inyo. Ito yung Muslim area dito sa Barangay Bangbang na kanina nga pinasok na ni Vice Mayor Dodo Jaworski yan. At ang isa sa mga idinulog sa kay Vice Mayor ay yung kalsada nga dito, no? Ayan. Yan kalsada, o yan, o yan daan na yan, no? Maliit na daan, mahaba na makitid, ay lupa pa hanggang sa ngayon, no? Yan nga ang dinulog kay Vice Mayor Dodo Jaworski kanina. Pinag-aaralan nila kung pwedeng masimentohan nga dahil easement pa yata yun o mag-aari pa ng gobyerno. Yan. So ito yun, natulay ng Barangay Bangbang na nag-uugnay sa Barangay Kalawaan. Talaga ito right of way, sir. Hindi mo kasi kaya natin ano po yun. Ay, ikot na. Diwala lang. So ito yun na magandang ginagawa nga nila, no? Kahit yung mga iskinitang ganito ay kanila nga pinapasok at pinaalam mga dapat ayusin, mga problema ng mga tao. Nagtutulong-tulong dito ang mga namumuno ng pamahalaang lungsod ng Pasig sa pangunguna ni Mayor Vico Sotto. Ayan, medyo palayo tayo kay Mayor Vico Sotto. Doon sa bandang unahan. Good morning. Kaya Ma'am Cynthia Tamay, good morning po sa inyo and shoutout na rin. God bless sa lahat ng mga viewers natin. Yan. Yan, kausap ngayon ni Mayor Vico Sotto, yun isa sa mga senior citizen dito sa loob ng isang bahay dito. Sabi ko siya yung sa upuan. Pagdating po ng mga upuan namin sa ilong. Ayun, at tila nga nagre-request ng upuan ng mga taga rito, no? Para pagka nagsasagawa sila ng isang programa ay may magamit sila. So, yan naman ay tinutugunan agad ni Mayor Vico Sotto. May napunta sa Arabic. Sa mga upan na primary. Sa Arabic din. Bubuksan namin mga pandikit sa dagay. Arabic learning. Ulit namin. Kailangan namin yung mga upuan na Pang-bata na yata. kailangan namin mga upuan. Sige po. Salamat po. Ayan na, talagang yung mga nakikita natin na yan napakagandang pagkakatagpo o tagpo ito dahil nalalaman ni Mayor Vico Sotto yung mga pangangailangan ng mga Pasigueño. Dito. Pagka gumari ito, masabi lang. Ay, nako. Pagka umulan ng malakas, yan. Isang oras lang ang pinagbuka. Mayor, dyan daw yung bahay namin doon. Tapos dito itikan. Sa likod ng firewood. Ano na yan? Kayo bahay? Mulmak yan. Kayo, mulmak.
Yan daw yung sabi natin. Ayan, ang gano'n na pinatay. Oo. Picture pa ako, iba-iba na itsura. Dito po. Oo, piputikan lang natin. Wala nga ba? Wala pinagpapita namin. Salamat po. Hindi po. Wala ka naman. Okay, ay, patama na pala. Ayan, sunod pa rin tayo kay Mayor Vico Sotto, kung saan nga pupunta. So, painting section, drainage section ng engineering department ay nandito nga, ano, yung mga imburnal dito ay kanilang sinasayos. Ayan, nakakausap ngayon si Mayor Vico Sotto, Engineer Arta, si City Councilor Volta de los Santos at ang mga kagawad at kapitan ng Barangay Bangbang. Ayan, at ito yun maganda. Kinakausap ni Mayor Vico Sotto ang presidente ng Homeowners Association itong Muslim area dito sa Barangay Bangbang at sigurado matutugunan yun mga dapat ayusin dito sa lugar dun sa mga pinasok natin ng mga iskinita. Tubig na lang yan sa ulo. Sa Mamaya.
magawa natin yung sagad, baka pwede doon. Bawas na lang sila ng panel. Installation natin. Ayusin nyo na yun, yung dalawang early version. Sa delivery, yun na ang recommendation. Ayun, kay Lorena Fuentes, good morning po sa inyo. At nandito tayo ngayon sa Barangay Bangbang. Kasama tayo ni Mayor Vico Soto. Paringin mo yan. Yan, sa lahat ng mga viewers natin, maraming salamat po at araw-araw tayo nagko-cover kasama ni Mayor Vico Soto, lalong-lalo na dito sa Oplan Cayusan. Oplan Cayusan dito sa Yes, kumusta Kuya Rolly sa Bambang? Ito yung barangay natin para doon sa Oplan Cayusan. At nakita nga natin may mga kailangan pang ayusin. Ito yung mga example ng mga lupa na hindi pa naayos masyado yung subdivision plan, hindi pa naayos yung donation ng road lots, kaya medyo nahihirapan tayo sa mga pagawain. No? Pero eventually, kaya itong kagandaan ng okay sa Pasig, no? Nadadalaw yung lugar, nalaman yung problema, nagagawa natin ng solusyon. Pero yung mga basic na pangangailangan, pag lilinis ng mga drainages, nagagawa naman ng engineering natin. Napakagaling din ng kudos to sa ating engineering department dahil nagagawa ng paraan yung mga kayang gawin na sa mabilis na paraan. Kay Consi, baka meron pa yung mga iba pang idadagdag. Yes, so hiling lang po namin sa lahat ng mamamayan. Katulad ngayon, mag-budgeteering kami. Lagi ko po itong sinasabi. No? Marami pong nagiging gastusin ang city na dapat hindi naman dapat na malagyan ng gastusin kung sumusunod lang tayo. Napakagandang sample po. Lagi po tayo nagbabudget ng malaki, barangay, pati ang city sa Diklaging. Pero hindi naman po dapat yan masyadong magiging problema kung hindi tayo nagtatapon ng basura doon sa mismong loob ng drainage. Bilyong piso po sa buong Pilipinas po ito sinasabi ko na ang nagagastos dahil sa Diklaging dahil lang po sa pagtatapon natin ng basura sa mga drainage. For example din po yung pagpapapupo po natin ng aso, dapat hindi na po problemahin yan. Gumagastos pa rin po tayo, mag-hire tayo ng mga empleyado, maglalagay tayo ng mga signage, magkano ang ginagastos natin doon. Pero totoo kung hindi tayo lalagay ng magpapapupo ng o magpapadumi ng hayop sa kalsada, hindi dapat natin pagkakagastusan. May nakita ba kayo sa ibang bansa, sa US nakalagay na bawal magpatain ng hayop dito? Anyway, di ba kasi gastos po ng gobyerno yan. Si Konsyala Angelo, nagpasa ng ordinansa, yung tapat ko, linis ko. Pag maglagay din, gumagagastos din tayo ng mga signages lang para bilang pagpapaalala. Imagine, yung millions of pesos o thousands of pesos na ginagastos para doon sa mga signage, bilang paalala lang sa mga tao na dapat hindi naman tayo paalalahanan. Napaka-basic. Dapat yung hayop natin, hindi natin pinapadumi. Ayun yung sinasabi ko po nung sa aking pag-aaral, na nag-aaral po kasi ako ngayon sa aking thesis. Yun po yung ating gastos. So, gumagastos tayo sa mga bagay na hindi dapat pagkagastusan dahil kailangan paalala. For example po, ngayon, bibili din naman tayo ng maraming tire clamp, dahil kinukulang na. Gastos po yun, milyon. Pero totoo, huwag ka lang mag-park sa no parking, may naka-signage na naman, no parking. Magpa-park ka pa, kaya gagawin, kailangan bumili na naman para i-tire clamp. Mag-hire na naman ng mga tao, pampasweldo, gastos na naman. Ibig po yung mga natitipid natin na kung susunod tayo sa batas, kung hindi matigas ang ulo natin, yung mga ginagastos doon, pwede sana pambili ng gamot, pagpapatayo ng mga pabahay. Imagine natin, baka madagdagan pa yung kung ano yung natatanggap natin na alalay, pamaskong handog. Sana matatanggap na natin yung mga ganung bagay, pero dahil sa hindi natin pagsunod, gumagastos tayo. Makita natin, nagdadagdag tayo ng sweeper. Bakit? Yung dapat hindi ka magtapon ng basura sa kalsada. Imagine po, napakalapit po ng Marikina rito. Pumunta po kayo doon, napakalinis.
halos hindi ka makakita nagwawalis, no? May oras lang sila nagwawalis, pero malinis. Bakit? Hindi kasi nagtatapon ng basura ang mamamayan. Nakakatipid sila, kaya nangyayari, yung dapat panggastos nila doon sa mga bagay na dapat sinusunod natin, nagagamit sa mga importante bagay. So, yan lang po ang hiling ko, no, sa mga mamamayan, no, sana po maisip po natin itong mabuti at nakakahinayang po, no. We're spending so much sa mga bagay na hindi dapat po natin paggagastos. Ang sagot lang po, disiplina, hindi na tayo gagastos. Yan lang po. Okay po, Good morning. maraming salamat.